Marlon Tapales tularan ang 3-Division World Champion record ni John Riel Casimero lalaban pa sa Australia ngayong Agosto. Mas pinalakas, mas komportable at may bitbit na matinding gutom para sa kasaysayan. Ito ang bagong bersyon ng dating Unified Super Bantamweight King na si Marlon the Nightmare Tapales matapos itong opisyal na inanunsyo ang kanyang pag-akyat sa timbang para sa isang krusada na tanging ilang Pilipino lamang ang nakakagawa. Sa kanyang pinakahuling pahayag sa social media, kinumpirma ni Tapales na nakatakda siyang sumalang sa ibabaw ng lona ngayong August 29 sa Mercure Ballarat Hotel na matatagpuan may 1 oras ang biyahe mula sa Melbourne, Australia. Ngunit, higit sa mismong petsa ang laban, ang kumuha ng atensyon ng mga boxing analyst at mga fans ay ang kanyang deklarasyon na target niya na maging isang 3-Division World Champion. I'm competing in a new weight division where I feel more comfortable and can showcase all my abilities. I am beginning my journey to become a 3-Division World Champion, saad ni Tapales sa kanyang post. Kung magtatagumpay sa bagong timbang, tatapakan ni Tapales ang yapak ng mga tanyag na boksingero tulad ng kaubayan nitong si John Riel Alas Casimero na naging kampiyon sa light flyweight, flyweight at sa bantamweight. Matatandaang si Tapales sa mga kwento ay nagari na sa bantamweight division at nagawang mapag-isa ang WBA at IBF Super Bantamweight titles bago inarap ang dambuhalang hamon kay Naoya Inoue. Ang pag-akyat sa mas mataas sa timbang ay tinitingnan ng kanyang kampo na pinakatamang hagbang upang mas may ilabas pa ang kanyang natatagong lakas nang hindi pinapahirapan ng weight train. Hindi rin tinanggi ni Tapales na may nais siyang patunayan sa kanyang sarili at sa kanyang mga kritiko matapos ang kanyang huling naging performance. I'm doing this for my family and to prove to myself that I know I can still perform at a high level and that my last fight was just an off night, dagdag ng boksingero. Inaasa naman sa mga susunod na linggo ay hayag na kung sino ang makakasagupan ni Tapales sa Australia. Ang sigurado ngayon, buhay na buhay ang pangarap ng bansa na muling magkakaroon ng isa pang multi-division world champion sa katauhan na isang gutom at determinadong nightmare. Samantala mga kwento, bagamat napanatili ng Unified Heavyweight Champion na si Alexander Usyk ang kanyang malinis na record, naging maugong ang usap-usapan sa mundo ng boxing matapos ang kanyang kontrobersyal na 11th round stoppage victory laban niyan sa kickboxing legend na si Rico Verhoeven sa harap ng makasaysayang Pyramid sa Giza. Si Rico na pumasok sa laban bilang isang heavy underdog ay nagpakita na isang kangahangang performance na nagpagulat ng marami. Katunayan, tabla ang laban sa scorecards ng dalawang hurado sa 95-95 habang labang pa si Rico sa ikatlong scorecard na 96-94 pagkatapos ng round 10. Gayunpaman, sa huling bahagi ng round 11, nagawa siyang mapabagsak ni Usyk at tila nayanig ang mga paa ng kickboxer at dito na pumasok si referee na si Mark Layson upang hinto ang laban. Isang desisyon na ginawa umano kasabay ng pagtunog ng bell para sa pagtatapos ng round. Agad naman nagpahayag ng pagkadismaya ang tanyag na boxing trainer na si Peter Fury, ang tumatayong coach ni Rico sa laban na ito. Bagamat inamin niya pagod na ang kanyang kabalyero, iginit niyang masyadong mabilis ang naging pag-awat ng referee. I think the stoppage was early. By the end of the day, he was tired, he was fatigued, but the stoppage was premature. The guy deserves another shot because looks what happened here. A little bit more experience, ani ni Fury sa DAZN, sabay hiling na sana ay magkakaroon ng rematch. Sumang-ayon din dito si Rico, ngunit pinasalamatan pa rin niya si Usyk sa pagkakataon. Of course, I thought it was an early stoppage. Let me go out on my shield or let the bell go, payag ng Dutch fighter. Habang mainit ang usapan sa posibleng rematch na Usyk, umakyat naman sa lona ang German heavyweight na si Ajet Kabayel. Si Kabayel mga kwento ang kasalukuyang mandatory challenger para sa WBC title ni Usyk at matagal nang naghihintay ng kanyang pagkakataon habang nakapila. Congratulations Alexander, I wait so long for this situation. I am ready. Let's do it in Germany in a stadium. Amo ni Kabayel sa harap ng kampiyon. Mga kakwento sa ngayon, nakatutok ang lahat ng heavyweight division kung bibigyan ba ng Ukrainian pound-for-pound king na ikalawang pagkakataon si Rico o tatak ng ibang level para didepensa niya ang kanyang korona laban sa gutom na si Kabayel. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe
Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.